Hey, what's up, friends? There's photographer here. Have you guys ever considered working in Arizona, the state where you can take photos of the famous Grand Canyon, the Horseshoe Bend, the desert, and the cacti? Nurses, you're in for a treat. Our guest in this episode is Nurse Albert, who is based in Phoenix, Arizona. And he started his career in the US as a CNA. So imagine that, no? And then nakapasa siya ng NCLEX. Syempre, he was able to work in a hospital. And then later, lumipat siya sa SNF, which is skilled nursing facility, and then hospice. And then later, bumalik na naman siya sa hospital. No? So of course, he's going to share his experience in those areas and his American journey. Nurse Albert from Phoenix, Arizona. Bert, welcome to the show. Hello. Thanks for having me, Danielle. Yeah, I'm excited to do this. I English, sorry. Um, let's do it. All right. Huh? Okay, Bert, kamusta? Ang Ah, tagal nating pinag-usapan ta. Buti natuloy na tayo ngayon. Anong bago? oh, yeah. Sobrang busy lang talaga sa mga nangyayari ngayon. So it's prioritization between work, school, and family. Of course, as a husband, yun pa rin yung priority ko. So kung kailangan kong tumigil ng pag-aaral para sa asawa ko, gagawin ko yun. You know? So, happy wife, happy life. I'm Yeah. part of that. Okay. Can you share us your story? Paano ka nakapuntang Amerika? Kasi napanood ko sa mga vlog mo, no? Nag-practice ka sa Philippines and then nag-Saudi ka, no? And then tsaka ka nag-migrate sa US as a CNA. Yes. Okay, so umpisahan natin sa nung nasa Pilipinas ako. So I graduated sa University of Pangasinan. UPANG ang tawag doon. It has 2008 yung batch 2008. So that was like ilang years na, 12, 13 years ago. After that, as you all know, volunteer yung unang trabaho natin, 'di ba? So ang unang goal natin talaga is maging nurse sa Amerika or Canada. Tapos ah, kailangan mo ng experience sa Pilipinas. Kahit volunteer walang sahod para makapunta sa mga ganitong bagay. Pero hindi talaga nangyayari yun. Mahirap. Like, konting-konting percentage lang ang nangyayari talaga na gano'n. So, nag-volunteer ako like everyone else. Nag-community hospital ako, tsaka sa tertiary hospital. Mga 2 years din yon. Tapos nagsawa na akong of course mag-volunteer, gusto ko na ng totoong trabaho na may sahod. So nag-Saudi ako, gaya ng mga ginagawa ng ibang Pilipino. Yung Middle East, ano, puntang Doha, UAE, puntang Saudi Arabia. So nag-Saudi ako. So private nursing naman ang ginawa ko doon. So meron akong alaga, may nurse din akong kasama. Tapos 2 years, tinapos ko na yung contract ko agad kasi hindi ko naman nagustuhan yung culture doon. Like, yung culture shock talaga is different. Like, imagine, ilang taon ako noon. I was 21 nung nag-flight ako. Nag-22 ako doon, 23, 24. Um, walang alak, my friend. Walang alak. Binata ka. Walang alak, hindi pwedeng mag-date. Single ako noon, so abstinence, friend. um, so, umuwi ako, tapos sabi ko, nag-quit ako ng nursing. So, gaya ng ibang Pilipino din, nag-call center ako. Gaya mo, I think. Sa punta akong BPO industry, so I worked for Microsoft Store. Mga isang taon siguro ata. And then, lumipat ako ng T-Mobile. So, nag-T-Mobile ako. So umuwi ako ng Saudi, pumunta ako Saudi 2010. Umuwi ako ng 2012. Tapos 2012 to 2016, yun yung BPO experience ko sa Pampanga naman ito, sa may Clark. Yan. So, marami siguro nakakalam na. And then, um, so, yung papunta na ng Amerika is hindi ako dumaan sa mga agencies gaya ng ibang in-interviews mo. Mga So ang sa employers, no? Oo. yes, hindi ako pumunta sa mga gano'n. Akin shortcut. Ang sa akin naman is K1, fiancé visa. Mm.
Oh, So, wow. nung nasa Saudi ako, nakilala ko yung aking current na asawa, yung aking asawa ngayon. Current? May previous. So, sorry, walang previous. Isa lang siya, nag-iisa lang. Um, nakilala ko, naging kami, pero taga-Pilipinas din siya. So, I grew up with her. Akala ko nga pinsan ko siya, pero hindi mo pala. So, naging kami nung nasa Saudi ako. However, nag-break kami kasi it's long-distance relationship. Mga 5 months lang kami. Tapos, nawala din. And then, nung 2016, mga November, umuwi siya ng Pilipinas. Nung nasa Pilipinas din ako, nasa Pampanga ako doing call center. Tapos, nagkataon, single naman ako. So, nagkita kami just to close the relationships. Kasi nung naging kami, via Skype kami, wala pang messenger noon. Like Skype. Yeah, 2012. Skype kami, long distance relationship. Tapos, nung magkikita sana kami to close the relationship, kaso naman nag-open instead of closing. So, naging kami ulit, 2016. And then, so, ang only way na magiging magkasama kami is kasi uuwi na siya ng Phoenix pabalik na siya dapat So para hindi kami mabalik doon sa long distance relationship, isa lang yung way para magkasama kami is magpakasal kami. So mag-umpisa na yung green card, yung processing nun. So, umuwi siya ng Phoenix, nagko-call center ako habang pinaprocess yon. So that was July nag-umpisa, tapos November nag-travel na ako. So mabilis, like 4 months lang. Nandito na ako. So ang K1 visa is 90 days. 90 day, alam niyo yung may show na 90 Day Fiancé, di ba? So so kailangan mong magpakasal. Punta kang Amerika, yung foreign na partner mo, punta kang Amerika and then you have 90 days to get married. Kasi 90 days lang yung validity ng visa. Kung hindi ka magpapakasal, ikikik ka nila. Like, you go home to your own country. Ganun. So, alam na namin na magpapakasal kami. So, the first week na nandito ako, nagpakasal kami agad. Para mag-usad na agad yung adjustment of status. Yeah, so, nung pagdating ko dito, sabi ko, parang maganda yung nursing again. Diba? So, ang ginawa ko, nag-unti-unti akong pumasok sa healthcare. Akala mo alam mong English kung galing kang BPO, hindi mo alam ang English. Talaga. So, pagdating ko dito, tinignan ko kung ano yung mga kailangan gawin. Pala, nung nasa Pilipinas pa ako, pinrocess ko na yung sa may CGFNS ko. Kasi para hindi ko na pag nandito ka na sa Amerika, mahirap na. Pupunta akong university, transcript of records, lahat yung pinrocess ko na papuntang CGFNS. And then pagdating ko dito, ang kailangan na lang is mag-take ako ng English exam, yung mga IELTS, TOEFL, kung ano mang English exam na kailangan. Tapos CLEX pag na-approve ka ng authorization to test. So while waiting for that, nag-caregiver ako. Like, nag-umpisa talaga ako sa bottom. Caregiver. Okay. Ang pinakaunang sahod ko is like $200. Like, sa isang linggo ata yan. And then, sabi ko, okay, medyo naka-experience na ako ng pasyenteng Amerikano. Sabi ng asawa ko, sige mag-CNA ka. Sabi sa akin, ano yun? Sabi ko, wala akong alam sa CNA kasi sa lugar namin, sa probinsya namin, walang CNA, di ba? So ikaw lahat gumagawa as a nurse. So, nag-CNA ako, nag-search ako ganyan. So may 6-week program na ang CNA, Certified Nursing Assistant, kung hindi alam ng iba. Ito yung alalay ng nurse, like taga-kuha ng vital signs, tagalakad ng pasyente kung kailangan mag-ambulate, mga ganun, like mag-answer ng call lights. So basically, malaki yung respeto ko sa mga CNA kasi they don't get paid much. But what can we do? So, ang mga CNA dito, nagpo-pursue na maging nurse or whatever na kung yun yung pinaka first step nila pagka-graduate nila ng high school, CNA, and then it's either nursing sila o punta sila ng ultrasound tech, mga ganun. Okay, so nag-CNA ako. 6 weeks lang, mabilis lang yan. So may alam naman na ako sa pagiging nurse. So yung mga abbreviation lang, yung mga once a day, BID. So
basic. Tawag ganun, di ba? Kasi nurse ka sa Pilipinas, di ba? So, yeah. Nag-CNA ako sa isang hospital. Ang maganda noon, inalagaan ako ng aking manager, yung nag-hire sa akin. Binigyan niya ako ng karapat-dapat na sahod. Ibigay ko na yung sahod. Nag-umpisa ako sa $15 an hour. Okay. $15 an hour. Usually $12 an hour lang. Maliit lang. Arizona, maliit yung sahuran sa Arizona pala. Compare sa mga California, sa mga ibang lugar, New York. So yung cost of living naman dito is mababa lang din. You know? So kung i-compare mo, for example, yung gas dito is like $3 per gallon. O doon mga $6. Ganyan. So doble. Bahay, mahal. Mahal doon. Dito, mumamahal na din actually. Gusto ko nang bumili ng bahay pero mahal. So dito muna kami. Okay, CNA isang taon tapos nag-take ako ng IELTS. Hindi ko siya naipasa the first time. Mahirap. Hindi ko alam. Akala ko, yun na nga sinasabi ko, kung galing kang BPO, akala mo, alam mo English, hindi. Tsaka yung mga Amerikano dito, kahit pag-taken mo sila ng NCLEX, hindi nila maipapasa yun, I swear. Kasi napaka-formal siya. Napaka-formal. So nag-isip ako, mayroong ibang English exam, like TOEFL, at tsaka meron yung nag-offer ng NCLEX exam, meron silang English exam din, which is madali para sa akin. So, tinake ko siya, I passed it with flying colors. Ganon. So, nung naipasa ko na yon, authorization to test na lang. Nung may authorization to test na ako, isang taon na ako nagsi-CNA nito, di ba? Tsaka, nag-take ako agad. Wala nang review. Sabi ng asawa ko, sige, i-take mo. Kung naipasa mo, di maganda. Kung hindi mo naipasa, di may excuse ka na hindi ka nag-review. Hindi ko naman. Di ba? At hindi ko naipasa. Mahirap. So, munti ko nang naipasa kasi ang NCLEX, para siyang linya. Mag-uumpisa ka sa 0. Zero yan. Tapos pag tama ka, tataas ka, di ba? Hanggang ma-reach mo yung passing. Tapos pag mali ka, bababa na naman yan. So 75 questions ata yan. Kung umabot ako ng 265. So, ibig sabihin, ganito yung sa akin. Taas, baba. Tapos, ayan, bagsak. Nag-take ulit ako. Sabi ko magre-review na ako this time. So, nag-review ako sa dito malapit sa amin, may Dunkin Donuts sa harap ng ospital. Na yung unang sabi ko magtatrabaho ako dyan in the future, nung unang dating ko lang dito. So, nandun ako sa Dunkin Donut kasi free refill siya pag nag-i-stay ka doon. So, self-review ka lang? Self-review lang. Oh, wow. Yeah. Nag-U-World ka ba? Anong gamit mong reviewer? U-World. Wow! Naririnig yun, guys, ha? U-World. Ako rin, U-World. Yeah. Mura lang nun. Mga $80 lang ata yun. Ngayon, mahal na eh. Oo nga eh. Oo, sobra. Ewan ko kung magkano na. Pero yeah, U-World question banks, ganun lang ako. Everyday, meron akong maliit na tablet, ganyan. Sulat-sulat, fundamentals of nursing, lahat-lahat. Yeah, magandang U-World. Hindi ko naman ine-endorse, pero maganda siya. After nun, nag-take ako ulit. Nag-265 questions na naman ako. At walang improvement. Wow. 6 hours, friend. 6 hours. So, kinabahan ako nung nasa 260th question ako. Ang tanong sa akin is a content question. Sabi, ang tanong is, which of the following is an SSRI medication? I was like, ano to, content? 4 questions. Natandaan mo pa. Oo, 4 questions na lang. Content, ibig sabihin, nasa baba ako ng linya. So, yung focus ko talaga, nag-focus ako sa lahat ng questions na yon, tumaas hanggang yung huling question ko is select all that apply. Sabi ko, tama ko lang to, sigurado pasado na ako. At kaya ko, okay naman. I think napasa ko, sabi ko, na mararamdaman ko sa after like a day or two. Ayun, pasado na ako. Nice. Ayan.
yeah, tapos nag-umpisa rin ako ng nursing doon. The same hospital na pinagtrabahuan ko as a CNA. So, Mm. yung manager ko na nag-alaga sa akin as a CNA, tinulungan ako na makapasok. Nag-refresher course ako because pag wala kang experience ng matagal, more than 5 years, I think, you have to do a refresher course. So, nag-online refresher course ako sa may South Dakota University, mga ganon. Online lang naman. Tapos, merong clinical hours kang tatapusin. So, habang nagsisine ko, naka-ibang scrubs ako, tapos, nursing student ako sa clinicals, ibang scrubs. So, may joke pa nga na, have you met my twin? Mga ganon. Nakakatawa. Pero yeah, so meron na akong temporary license during refresher course. So nung natapos ko yung refresher course ko, nag-grant naman na ako ng Arizona Board of Nursing ng real na license. Actually, mag-i-expire siya ng April 2022. So, kailangan ko renew yun. So, yeah. Nag-umpisa ako ng hindi new grad. Yun yung mahirap sa akin. Kasi hindi ako new grad. Technically, hindi naman talaga. So, alam nilang CNA ako, pero diretso as a nurse. Diba? Mhm. Ang new grad dito, malit lang. 27.8 per hour. Talaga. So is that yung 27.8 sa hospital or sa facility? Sa hospital yun. Sa ibang facility, iba yung ano. Yeah, iba yung swelduhan. Kahit maliit, magagawa mo siyang malaki. Depende sa diskarte. What do you mean by that? So, nakita mo may experience ako sa skilled nursing facility, di ba? So, may Yeah. mga LPNs, mga licensed practical nurse. Papasok ko lang yung job ko sa LPN. So, as an RN, sabi ko, do you know what RN means? It's called rich nurse. Yeah. Do you know what LPNs are? Low paid nurse. Pero sinasabi ko to sa mga kaibigan kong LPN para mag-motivate sila mag-personal nursing. Uh-huh. So, yeah. So mga LPNs, mga $20 to $25 an hour lang sila. However, pagkatapos magbabayad ka na ng tax, umaabot sila ng per year, nakakakuha sila ng mga 110,000. Bakit? Kasi magtatrabaho sila ng 12 hours, tapos mag-i-stay sila doon ng couple of hours. Like 7 to 7, for example, yung shift. Diba? Okay. 7 to 7. Wala silang gagawing charting. Magtatrabaho lang sila, lakad-lakad, babysitting, bigay oxycodone, bigay Percocet. Tapos mga alas 7, magre-report sila sa next nurse, mag-i-stay sila sa isang computer documentation. Mag-i-stay sila doon ng however many hours they want at it's paid. You know? So, yun yung discount nila. Pero hindi ko kaya yun. Yung mga single siguro kaya. Pero pag may asawa ka, may pamilya ka, uwi ka na. Pero ang Yeah. laki na, no? 110 a Mhm. year, tapos sa Phoenix, Arizona, no? Tama, no? Malaki yun. Ayun. Iba pa yung mga RN, di ba? Mga rich nurse. So, yun din ang ginagawa ng mga RN. Yeah. Mhm. Kung full-time sila doon. Pero hindi ko kinaya ang skilled nursing facility kasi marami kang alaga. I mean, like 13 minimum na pasyente. What's So, the max na na-experience mo? I think 16. 2 months lang yung kinaya ko doon. 2 months lang. Kasi nung nagkaroon ako ng fall patient, na-fall yung patient, at hindi ko alam kung ano ang background ng pasyente. Kasi nasa sobrang busy mo magbibigay ng meds, the documentation, kung ano mang ginagawa mo, hindi ko na alam kung anong history ng pasyente. Hindi ko man alam yung last name, at least. So, sabi ko, hindi to safe, sabi ko ganun. So, nag-resign ako. Yeah, I see. actually tinitrain Okay. ako noon ng director of nursing kasi nga BSN ako. Tinitrain niya ako para maging kapalit niya. Tapos sabi ko naman sa isip ko, ba't ka alis? Yun din pala, yung ano niya, parang hindi niya gusto yung management. So, Talaga. oo.
ayun, so yeah, so nung nag-nurse na ako sa isang hospital, lumipat na ako doon sa tinuro kong pangarap kong ano, hospital at until ngayon nagtatrabaho pa rin ako doon. Like 2 years na ako. So umpisa ako ng observation unit. Observation is I don't think it's popular sa Pilipinas. Observation is like is still outpatient siya. Pero mag-i-stay yung pasyente doon sa ospital ng mga 24 hours. Ganun, or lesser. Okay. Tapos i-decide nila kung inpatient ba to o para siyang extension ng emergency room. Di ba nag-hospice ka din? Yes. Hospice. Hospice, ano siya, admission nurse ang pinasukan ko doon. So, ang admission nursing is pupuntahan mo yung pasyente na probably newly diagnosed ng cancer or dementia. So, basically, pupunta ko doon, i-assess ko yung pasyente kung qualified ba siya to be a hospice patient. Buhay pa sila. Kasi i-admit ko pa lang. And then like after sa mga 1 week, ganyan, mababalitan, marireceive kang text message na this patient passed away. Ganon. Talaga? So may mga times din na walang short staff kami. On call ako na, hey, can you look at this patient? He passed away. Ganon. So pupunta ako doon, titingnan. Ako yung mag-a-announce na patay na yung pasyente. Tapos yung mga family doon, syempre ganun, iyak-iyak, ganyan, comfort kang gano'n, tapos tatawag ka na ng morgue, mga funeral service, tatanggalin na yung mga oxygen, isa-set up mo lahat. So basically, ang admission is isa-set up mo para maging komportable ang pasyente. Pag na-admit sila, for example, tatawag ako kung kailangan ba ng bed. Kaya tatawag ako ang tawag doon DME, yung Durable Medical Equipment. So tatawag ka kung kailangan ba ng oxygen. Tatawag ka kung kailangan ba ng toilet seat. Kung ano man, kasi comfort care na siya eh. Hindi mo talaga ititreat yung pasyente kasi nga DNR usually yung mga to, do not resuscitate, do not intubate. Hospice is like, it's just quality versus quantity of life. So kasama ng usually nasa bahay sila, kasama ang pamilya. Sometimes wala sila sa ospital kasi pag nasa ospital they are treating you, di ba? So pag ang hospice patient is nag-decide na pumunta ng ospital, they are breaking the contract of hospice, which is they can do. However, pera-pera lang din yan. Ang hospice, babalikan nila yung pasyente, i-admit nila ulit. At doon na yung role ko na pupunta akong hospital. Like, assess. Oh, I know you. Like, let's go. Sign this. Pera, insurance, billing. Alam mo na. Business. Healthcare is a business. After nursing. Narinig ko nga, ganun ngayon nangyayari. Lalo ngayon. Namaya. Ipunta ko mamaya. Okay. So that's my hospice. So driving ang hospice pala. It's like home care. Kasi wala ka sa facility. Ang meron kayo is like opisina. Tapos as an admission nurse or kahit sino mang hospice nurse or CNA nurse na hospice, pupuntahan nila yung pasyente. The drive. Ang pinakamalayong na drive ko is Globe, Arizona, which is 2 hours from here, from where I live. Bayad naman ng mileage. Huwag kayong mag-alala, yung gas nyo. Sometimes, pwede yung pikihin. Sometimes. Like, sometimes lang naman. Pag deserve mo na malayo, ganyan, dadagdagan ko ng mga 10 miles. They won't know. So, mga diskarte sa buhay. Okay. Yeah. Basta alam mong hindi ka makukulong at wala kang pinapatay, I guess. Okay lang yan. Everyone's doing it anyways. Sa hospice, nakakailang pasyente yung pinupunta mo sa isang araw? That's a good question. Maximum ko is 3. 3 patients. Magkano ba yun? Nakalimutan ko na yung sahuran eh. 175 to 200 ata yung per patient. So, hindi siya per hour. Okay, so ang sweldohan is bayadan yung mileage mo, tapos yung
yung pasyenteng inadmit mo. So regardless kung nag-stay ka doon ng isang araw, 175 lang. Yan na. Pero yung sa Globe, yung medyo malayo, minamax ko, kailangan, kung bibigyan nila ako ng isang admission lang sa Globe, hindi ko tatanggapin. Sayang naman. Yung pasyente lang, di ba? Oo, nasa layo pa, no? So, ano yun? Alam ba? 175 times 3. Yun. Yun yung sahod mo. Laki-laki din. How about sa skilled nursing facility? Magkano yung sahuran doon before yung nandun ka? Parehas lang yung offer sa akin sa hospital. 27, mga ganun. New grad yun eh. Yung sa Okay. akin, nung hire ako, kasi nga hindi ako new grad, tinulungan nila akong isama yung experience ko sa Saudi saka sa Pilipinas. So 4 years experience yon. So nag-umpisa ako sa $32 an hour. Okay. Which is not bad. Considering Arizona, malaki-laki na rin. Sa ngayon, saan ka na nag-work, Albert? Nag-work ako dito sa may hospital na tinuro ko nung nasa Dunkin Donuts ako. So, med-surg unit siya. Medical surgical. Ano ba yung mga tanong mo doon? I think it's like nurse-patient ratio, right? Yeah. So, 5 ang minimum namin. 5 usual na ratio ng pasyente. Pwede siyang bumaba ng 4 pero dahil ngayon madalang na yon, sometimes umaakyat kami ng 6. Pag dumating na yung 6, yan na yung mga nurses na nagko-complain na. Ayan. Compared sa ibang unit, like observation unit, for example, you only get 4 patients. Ganun. Pero sa amin, kasi nga yung pasyente namin, they're walking, they're talking, they're, alam mo yan, stable sila. Madalang ang code blue, madalang ang rapid response, madalang ang stroke alert. So, bigyan ka namin ng 5 patients. Kaya mo yan. Ganun sila. Kung i-compare mo, Albert, mas madali yung 5 patients mo sa hospital, no, kumpara mo sa work mo sa SNF dati, no? Oh yeah, of course. Ang SNF kasi hindi siya acute care or kung stable ang mga pasyente sa skilled nursing facility. Mga nagwa-wine lang yan na gusto ng meds ganyan. Pero sa ospital available lahat, lalo days ka, day shift ako, ayoko ng night shift. Pag kailangan mo pag may order ka ng lab draw stat, nandiyan, tawag kang laboratory, nandiyan na sila in couple minutes. Sa skilled nursing facility, hey, kailangan ko ng PTINR or CBC. Dadating sila alas 4 ng hapon, alas 5 kasi hindi nga stat, di ba? Ang stat nila gano'n, mga 8 hours. Kasi kung pupuntahan nila, galing silang ibang lugar, tapos pupuntahan nila, isang pasyente lang. Diba, mga ganun. So, para siyang jeep. Kailangan mapuno muna bago sila pumunta. I see. Okay. Kaya, din yun na hindi ko nagustuhan. How about may mga funny moments ba sa work? Marami, of course. Ako yung type kasi na nagpapatawa. Sa mga... Gusto kita ka-duty. Ako yung nagpapatawa. Ako yung joker. Ako yung clown. Class clown. Ganyan. Tawag nga sa akin, HR nightmare. So, may mga inappropriate akong sinasabi. Which is, nakakalusot ako kasi ang palusot ko is I'm foreign. So, ano ba to? Funny moments. Madami kasi hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Hindi ko alam kung saan ko umpisan. Siguro sa isang... Isa lang. Yung hindi ko sinadya na lang siguro. So, merong isang pasyente, nung CNA pa ako nun. So, nagdadaldal ako, feeling ko alam ko English, di ba? Nagdadaldal akong ganyan. Tapos yung pasyente sa akin, "Hey, dude, hold your panties." Sabi niya sa akin. Sabi ko, hold your panties? Sir, do you think I'm a lady? Sabi ko, ganun. Sabi niya nga. Tapos in-explain niya sa akin. Hold your panties is like hold your horses. Ano na naman tong kabayong to? Sabi ko. Yun pala. Siyempre, medyo nagigets ko na, slow down pala. Ibig sabihin nun. So, communication barriers. So, medyo
nakaka-relate na ako sa mga slangs and idioms dito. So, minsan ginagawa ko pa rin 'yun on purpose para mapatawa lang yung mga pasyente. Okay. Teka, pag-usapan pa natin ng konti yung sniff mo doon, yung sniff experience mo. Kasi parang marami din kasing nurses ang doon na-assign eh. No, parang Oh, it's an option for Filipino nurses ngayon na kung matagal na wala ka na sa practice, parang kung sa sniff ka ma-assign or sa LTAC, ganon, masisimulan agad yung papers, no? Hindi kailangan current bedside, hindi kailangan na 2 years experience. Kasi kung gusto mo kunyari sa hospital, kailangan currently nasa bedside ka, hindi ka aalis sa bedside, no? During the filing of your petition. So, dun ba, kunyari sa SNF, ano yung mga yung mga shift nyo? okay. So, 'yun ba yung requirements ng mga agency? Yeah, oo. Yun Oh, yung, that's hindi lahat iba-iba rin, bawat dito agency. kailangan talaga ng ospital ang nurse regardless pumasa ka ng NCLEX, let's go. Gano'n. Tatanggapin ka nila. Itutrain ka nila. So, bakit itong mga agency na 'to is hindi ko alam. May training naman eh. Sa MedSurg 3 months ang training na may kasama kang 'di ba? Madami-dami na. Okay, going back to your question. Ano na yung question ulit? Sorry. Yung nasa SNF ka, ano yung shift mo? I mean, 8 hours and 12 hours. And then, can you share us lang, parang a typical day lang, no? From the start of your shift hanggang katapusan lang. Sure, sure. 12-hour shift. 6 to 6. 6 Mhm. a.m., 6 p.m. May 6 p.m. to 6 a.m. pero hindi ako nag-night shift. Ayoko yan. Typical day, pagka umpisa, syempre, meron tayong nurse report. Ito napansin ko, yung word na endorse, Aha. hindi ginagamit dito yan. Ang endorse kasi is like magbebenta ka or something. You know? It's called, it's called report or handoff. Okay. Ganyan. So, sa tagal ko nang hindi nagagamit yung endorse na salita. Pero may mga Pilipino ako nakakatawa. May mga Pilipino ako kasama. Ano like, mag-i-endorse pa ako. Ay, kakatawa naman. Okay, so shift change, report. Tapos, umpisan mo yung araw mo na titignan mo yung mga kailangan mong gawin. Like, may emergency bang pain medication? Usually, sniff to, di ba? Sniff, yung setting Yeah. natin. Pain Yeah. medication. Yan yung usual na hinahanap ng mga pasyente. Narcotics, oxycodone, Percocet, kung ano-ano pa mga opiates dyan. Tapos, meron kang cart. Okay. Yung malaking cart na nandun yung mga medication mo. So, per pasyente, walang scan-scan. Yan, unlike hospital na i-scan mo yung for safety purposes, like Mhm. same patient, same medication. Doon, kailangan mo mag-focus, magbasa ka. Yung iba nga nasa bote pa. Ganun. Yung nasa, yung bubuksan mo tapos itaktak mo yung isang, matututo ka kung paano magtaktak ng ng gamot. Like for example, aspirin, nasa bote yan. Kung aspirin yung pasyente, taktak mo. Yung next pasyente, gaganon din yan. Yung iba naman, yung mga prescription medication, example, metoprolol, for example. Mhm. Nasa siya, medication na papel. Hindi ko alam yung tawag, pero para siyang bubble. Yung ipupush mo lang, tapos meron kang medicine cup dito, tapos ganun. So, lilibutin mo yon, ibibigay mo sa pasyente yung mga medications nila. Aabot ka siguro ng mga 2-3 hours, magbibigay lang ng medication kasi mga 13 patients, 'di ba? So, umaga Hindi pa lang lang yun. umaga pa lang 'yan. Hindi lang oral meds ang binibigay mo. Meron yung mga IV medication. Usually yung mga medications walang IV, peripheral, ang meron sila is PICC line. Mga antibiotics for example, 'yan. So ilalagay mo, naka-freezer yung mga 'yon. So ilalabas mo sila para lumamig na. I mean, na Room temperature. oo, hindi siya masyadong masakit sa veins. Tapos during medication pass, minsan hindi mo mahanap yung pasyente, yun pala
naka-smoke break. My gosh, Diba? may ganun pala dun, ha? Ngayon ko lang Very nalaman few. yun. Meron sa skilled nursing facility, meron silang smoking area. Kakaiba. Oo. Okay. Yeah. Tapos yun lang, madaling sabihin, mahirap gawin. Kasi iikutin mo talaga yung isang hallway. Yung for example, pasyente mo lahat yan. Tapos yan, minsan may naka-wheelchair diyan ganyan. I need my pain meds. Ay, my tummy hurt. Ganun. So, yan. Yun yung buhay. Mahirap din. Minsan mahirap maghanap. Parang libro yan eh. Hinahanap mo yung medication mo, pasyente, tapos naka-rubber band pa. Unlike hospital. Kluk, gala lang. Pindot lang sa screen. Tapos bubuksan na yung kahon. Pyxis ang tawag. Lalabas na yung yung para siyang, yung lalagyan ng gagamba. Lalabas ka niya. Tapos kukunin mo lang ko. Yun na. Mahirap i-explain. Pero, yan. Yun yung Pyxis. I see. Okay. May Pyxis din naman sa skilled nursing facility. Kaso, ang daming para siyang low grade na hospital. So, sa kwento mo, hindi pa lahat, hindi pa lahat computerized, ganun, tama ba? Hindi lahat. May SNF? hospital, hindi lang siya actually stiff. May hospitals pa dito na hindi siya computerized. So, nung nag-hospice ako, meron akong nabisitang pasyente sa isang ICU kung saan man sa Phoenix. Tapos, pumunta ako doon, binigay sa akin yung chart, ganito kakapal yung charting paper charting. Sabi ko, Para soldiers na yun, ano ko to Oo. So, ang aking equipment, ang aking tool to get those information is aking Adobe Scan sa cellphone. Ganun. Tapos, magiging PDF file na siya. Tapos, if-forward ko na lang siya sa opisina, mga ganun. Yeah. Okay. Okay, grabe. So, Albert, in your opinion, hindi mo marerecommend ang skilled nursing facility sa mga magmamigrate dyan na bago? No, wait. Kung galing kang Pilipinas, di ba? At yun yung pinakaunang step, take it. Kunin mo. Di ba? Kung pupunta kang Amerika tapos mag-skilled nurse, yun lang yung options mo. Kung magiging maarte ka pa, wag na. Pagdating mo naman dito, tapusin mo yung contract, tsaka ka lumipat. Okay, alright. Di ba? Pagdating mo, nasa Amerika ka na, magiging chain migration na yun, magiging masaya na yung pamilya mo, pupunta sila dito. Konting sakripisyo lang. Pero yun lang. Pero kung dito ka na may option ka na pumuntang hospital, hospital ka na. Malit nga lang yung sahod, pero experience-wise, magiging magaling ka. Siguro, yung mga nurses na kilala ko na galing sa government hospital na sobrang daming pasyente, siguro mas madadalian sila or masanay sila siguro sa SNF, no? Tingin mo? Yeah, I Kasi think so. bugbugan eh. No? Oo naman. Ang dyan is kung ignorance is bliss. Kung hindi mo alam ang comparison ng hospital at skilled nursing facility, magiging masaya ka sa SNF. Kung hindi mo alam ang hospital, di ba? Sa akin, nakita mo nung kinikwento ko, kino-compare ko siya. Kung hindi mo alam na mabilis ang laboratory sa hospital, okay ka na sa Diba? Ano pa bang option ang meron ka? Kaya hindi ko natagalan yung SNF kasi alam kong mas komportable ako sa hospital. Pwede mo ikwento sa amin yung pinag-aaralan mo ngayon? Yeah, of course. So, ang aking nagma-masterals ako. Masters of Science in Nursing. Naka-focus ako sa acute gerontology nurse. Ba't nakalimutan ko? Acute care nurse practitioner. Gerontology-wise. So, mga matatanda. Ayoko ng bata. Para silang lasing na matanda. AGCNP ang tawag doon. It's basically, narinig mo na ba ang nurse practitioner? Yeah, oo. Marami ding nagkikwento nun eh. Yeah. So, merong, kung nurse ka dito, parang dalawa ata yung sikat na NP.
Or hindi dalawa. Marami din. Okay, so let's do, narinig mo na to siguro, pangarap ng lahat ng Filipino nurses, anesthesiologist. Yes, oo. ACRN, diba? Oo. ACRN. Nasa 140, 150 sila dito, 1,000 a year. Pero yon, ang kailangan mo is 2 years of acute ICU, I think. ICU experience. Yun sa akin, acute care, nurse practitioner, iba naman yun, maraming branches yon. Ikwento ko mamaya. Tapos meron tinatawag na family nurse practitioner or FNP. FNP is like family practice. So para siyang hospital, hindi siya hospital, isa siyang family doctor. Parang ganun. So parang ako yung family dito sa amin, meron kaming primary care nurse practitioner siya. Si Christine, shout out. So yan, FNP yon. Yun yung general yun, from mula pagkabuntis mo na ikaw yung bata hanggang sa mamatay ka, cover nila lahat yun. Para siyang general medicine. Yan yung FNP. Okay, family nurse practitioner. So pag hindi naman nila kaya to, like for example, meron silang like for example arthritis na hindi nila ma-figure out sa primary care, FNP, i-refer nila ito sa isang espesyalista like rheumatologist. I-refer ka nila sa cardiologist, i-refer ka nila sa neurologist, lahat ng espesyalista. Doon ako papasok as an acute care nurse practitioner. Merong para siyang specialist na din. Para siyang physician assistant. Okay. Parang ganun yung level. So, usually itong mga nurse practitioner na acute care na kinukuha ko is pumupunta sila ng hospital. For example, ang kukunin kong specialty pagka-graduate ko is cardiology. Just an example. So, pupunta ako sa mag-a-apply ako sa isang cardiology na clinic. May ifa-follow ako ng mga doctors doon. Tapos yung mga i-consult ng hospital na doctor doon, titingnan ko yung pasyente the first hand. Kung anong recommendation ko, kung may mga emergency ganyan, kung mag-prescribe ka ng mga medications, mga ganon. Tapos susunod na yung mga doktor. Okay. Maraming acute care na nurse practitioner. Meron din sa hospice, for example, may NP din doon, NP ang tawag. Sila yung nagpe-prescribe na meds. Ang unang benefit nun, pag walang doktor, mas mura ang bayad ng mga nurse practitioner kaysa mga doktor, di ba? So sila ang kukunin. Dito sa Arizona, hindi mo kailangan ng doktor para mag-prescribe. Wala, you know what I mean? Sa ibang state, kung magpe-prescribe ang NP, merong doktor na magko-co-sign. Ito, for example, pe-prescribean ko yung sarili ko ng oxycodone, pwede yun. Pero hindi ko gagawin yan, di ba? Pwede yan. Pero may mga ganun, gumagawa yung mga doktor. Tatawag nila, I need some DD. Ganyan. So, yun yung pwede din siya sa emergency, acute care emergency nurse practitioner. Para siyang basically doktor din parang doktor ang ginagawa nila. Para siyang crash course ng pagiging doktor. And gaano katagal yung tinitake? Sa program ko, ang school ko is Grand Canyon University. Online lang siya. So meron siyang 2.5 years. So yung first year mo is yung first 6 months is like mga history, ganyan, mga Florence Nightingale, research, evidence-based, mga ganon. Alam mo yan? Mga intro, ganyan. Kung sino yung mga naging nurse practitioner ng una, ganyan. Mga research, ganyan. Tapos nung pagdating mo na ng after 6 months, mag-uumpisa ka na ng advanced physiology. So hindi lang siya anatomy and physiology. Ito yung advanced. Yung makititignan mo talaga kung paano gumalaw yung mga cells,
kung paano ilalabas ng kidney mo yung hindi kidney. Ang kidney is an organ. Pupunta ka pa sa glomerulus part. Kung paano ang potassium inside, potassium outside, piso, mga ganun kung naalala mo yung mga codes natin na. So yan, yung physiology. Advanced pharmacology naman, ang susunod, formats na naman yon. And then advanced physical assessment, yung formats na naman yon. Kung ang tawag doon is 3P. Yes. Okay. At pagkatapos mong i-take yon, isang taon yon, may exam na i-test ka nila doon. Sa school to ha. Pag hindi mo na ipasa yung exam na yon, maghanap ka na ng bagong master routes mo. Totoo. Ganun, I see. Buti na lang napasa ko. So, yung advanced physical assessment naman, ito yung head-to-toe assessment. Yung pinakamalaki nila, yung head-to-toe assessment. Na titignan mo talaga siya from background history, social history, past medical history, sexual history, hanggang sa head-to-toe. Yeah, mga cranial nerves, dapat memorize mo kung paano sila i-test. A range of motion, mga ganun. Ang dami. Kaya, busy. Pero ngayon, tapos ko na yon. So, ang last year is clinicals. So, nagki-clinicals. Kaya sobrang busy ako ngayon. Kasi nagtatrabaho ako ng full-time sa hospital. 3 days a week yun. 36 hours lang ang hospital dito. Kasi, 12, 36. Tapos, the other 2 days is pumupunta ako ng clinicals. 16 hours ang kinukuha ko sa 2 weeks. 2 shifts. So, ito lang, ngayon lang yung talaga yung day off ko na walang kong ginagawa. Yeah. At ang fina-follow ko to this semester is pulmonary transplant team. So, this is a group of NPs and PAs plus pulmonologists na ang kanilang focus is transplant. So, ang mga pasyente nila is either napalitan na yung lungs or candidate to get a new lung. So pag for example, may tinitignan nila to outpatient. Tapos pag ang pasyente is nagkasakit, for example, sila yung magfa-follow doon like, hey, what's going on? And then kasi yung mga mga transplant patients, immunosuppressed yung mga yan eh. So iba yung treatment ng regular patient to this kinds of patients. Kasi immunosuppressed sila, nagtitake sila ng mga Prograf, mycophenolate, prednisone, ganyan-ganyan. Tapos i-check mo yung mga levels, at dami. So, yeah. Pero madali ang buhay. Salary sila, hindi ko natanong kung magkano. It's probably 6 digits. Yeah. So, yun. Maganda naman yung buhay nila. Ang sa umpisa from 9 to 12 rounds yan, yung mga pasyente nila, titignan nila, tapos brainstorming sa hallway. Like, what do you think? What do you think? What do you think? So, group of nurse practitioners, PAs, and a doctor to. Tapos may education minsan like, hey, Albert, like, what do you think the patient got angioedema? Mga tapos like, I don't know, ako na lang, pag nurse ka, student ka, di ba? I don't know. I'll give that as your assignment. Tapos the next day, in-explain ko yon. Siyempre, ikaw, gusto mong magpasikat, mag-aaral ka. Tapos next semester, I'm trying to go to cardiology. Para ano yan? Cardiology. Parang exciting. Dami? Ilang months na lang ang remaining mo? Next year ako gagraduate, October. So para din siyang nursing. Pag magna-nurse ka, 'di ba? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. ICU, med-surg, ortho, skilled nursing facility. So ngayon, iti-take mo lahat ng branch ng NP. Tapos after mo gumraduate, maghahanap ka ng gusto mong i-practice na specialty. Ang maganda doon is pag nagsawa ka, for example, sa cardiology at gusto mong pumunta ng neurology, pwede din yun kasi lisensyado ka naman. What's it like living in Arizona? Ano yung mga pwedeng activities dyan? Hindi kami yung palabas na type ng tao. It's kami lang mag-asawa yung dito. Lagi kaming team. Like kung lalabas kami, lagi kami magkasama.
um, hindi ko na inaral kung ano man yung nightlife dito kasi alam mo kung hindi mo alam, hindi ka masasaktan. Yes. Okay. So, yeah, may nightlife dito. Alam mo, mga Amerikano, inom dyan, inom dito, party-party. Pero hindi na ako pumunta sa mga yan. Mhm. Nag-focus ako sa pagiging husband. At masaya, simple pleasures lang. Pare-parehas lang yung saya ng equivalency. Saan ba? Grand Canyon. Oo. Punta kang Grand Canyon. May mga ano dito, may mga para siyang babayadan mo, para siyang package, mga ganyan. Tapos Okay. babayaran mo, tapos pupunta ka sa isang lugar, mag-park ka doon, tapos ipi-pick up ka nila, for example. Ano pa ba? Basketball. So medyo malakas yung team ng Arizona ngayon, Phoenix Mhm. Suns. So Mhm. nasa final sila last year ata. Hindi ko nga alam. So medyo maganda yung ano doon, kitaan ngayon pag pupunta ka doon. Football ang malaking sports dito. So malapit lang dito yung stadium sa amin. Medyo malakas din ang Cardinals ngayon, Arizona Cardinals. So malakas ang sports. Sedona. Sedona is before Grand Canyon. Para siyang malamig siya, para siyang Baguio. Kasi dito Sedona. desert desert to desert. Desert dito kasi mainit. Oo. Nasa 90 degrees ata kami ngayon pero malamig na sa amin 'yon. Umabot kami ng 120 degrees. Wow. As in makakapagprito ka ng itlog sa may kotse. Wow. Oo, init dito, Ah, disyerto dito. nakita ko Hindi yun sa news nag-i-snow eh. dito. Hindi nag-i-snow. Hindi pa ako nakakita ng snow in my life kasi Arizona lang talaga ako. Pero may part dito, tawag doon is Flagstaff. Nag-i-snow doon. So, usually yung mga tao dito, like mga December ganyan, pupunta sila doon just to experience White Christmas. Meron din tayong mga tinatawag na snowbirds na pumupunta silang Arizona kasi hindi siya malamig. Like for example, yung mga nasa malalamig na lugar, saan ba yan? Mga nag-i-snow part ng US, Mhm. pupunta sila dito during winter kasi walang snow. Hindi nila kaya yung lamig. Bert, para sa mga nurses na nagbabalak pumunta dyan, siguro may na-approve na yung visa nila, no? Ano yung message mo sa kanila? Para mas prepared sila sa buhay sa Arizona, no? Kaya niyo yan. Ako nga kinaya ko, di ba? Madali lang yung buhay naman dito eh. Kailangan mo lang makisama. Ang mga Amerikano, kahit anumang kulay yan, itim, puti, brown, beige, kailangan mo lang makisama. Ang alam ko, ang technique siguro dyan is kung maibigan ka ng ibang lahi. Maging kaibigan ka ng puti, maging kaibigan ka ng itim, Meksikano. Maraming Mexicans pala dito. In that way, mayroon kang mapagtatanungan. Like, matitest mo yung isang bagay na hindi offensive. Kasi nga, HR nightmare ako, di ba? So, meron isang situation na nagtanong ako sa isang empleyado sa ospital na, "Are you pregnant?" Wag na wag mong tatanungin 'yon. Wag na wag mong tatanungin kung buntis ang isang babae kasi sa kanila yung tanong mo is, "You're fat." Hindi siya tanong, "Mataba ka." Yun yung sinasabi mo. Yeah. So, nung nasabi ko yun, tinanong ko sa kaibigan ko, bakit? Sabi ko, sa amin sa Pilipinas, pag tinanong kang buntis ka, ano yan, masaya yan. Or kung mataba ka man, may pagkain ka. Mga ganun. So, dito offensive yun kasi hindi problema ang pagkain dito eh. Kahit mga pulubi, may pagkain sila. Yung mga pulubi nga dito, $30,000 a month. A year. Nagta-30,000 pa yung mga yan, ha? Yeah, so, kung may bigan ka, tanong mo kung okay ba
yung ano, basta maging natural ka lang. Pwede mo maging Mhm. excuse na foreign ka at Mhm. tatanggapin nila. Tao lang din naman sila eh. Alam nila na taga-ibang lugar ka at i-consider Mhm. nila na magkakamali ka din at one point. Yeah. So, yun lang. Kung maganda yung pinapakita mo sa kanila, kahit anumang sabihin mo sa kanila, tuturuan ka nila. Basta wag ka lang bastos, I think. Oo. Kasi mararamdaman din nila yan eh, kung bastos ka, hindi ka nila tutulungan. Mm. Mga ganun. Okay, okay. Yeah. Yun lang yung tips ko. Alright. Sa mga apartment, wala akong alam kung saan mag-uumpisa, ganyan. I think basta pag nag-umpisa ka na ng trabaho, grab mo na yan, kahit skilled nursing facility pa yan, hospice, tapusin mo yung contract, ano mo na yung green card mo agad para maumpisa na yung migration ng family mo. At pag nandito na sila, magiging masaya ka na. At makakaipon ka na ng pambili mo ng bahay, Mhm. kotse, lahat-lahat. Yeah. At asa point na ako na kahit anong gusto ko is mabibili ko. Kaya ang inaano ko lang is yung family ko to come here. Nag-umpisa na ako ng petition noong January. Nakuha ko na yung American citizenship ko din. So kailangan mo palang mag-citizen para ma-petition sila. So so hindi ko alam kung ilang taon yung green card mo as nagtatrabaho para maka-apply as to be a citizen. Pero i-goal mo 'yon. Ilagay mo sa top list mo na maging citizen ka para makuha mo yung family mo, starting with your parents. Ang ginagawa ko I start with my parents kasi ang sibling to sibling mahirap, medyo matagal. So kukunin ko yung parents ko, and then pagdating ng parents ko dito after 4 or 5 years na nandito na sila, citizen na rin sila, tapos sila yung kukuha sa mga kapatid ko. Yan like diskarte. Okay, okay. Yan, natatagalan pero at least makakapunta sila dito. Tapos yung magiging anak nila o kung ano man, American na. Oo, no. Hindi na kailangan mag-apply ng mga visa sa ibang bansa. Exactly. So, yun, kung magbigay ng agency, swerte mo kung nakakuha ka ng agency na magpupunta sa'yo sa Amerika kasi as for me, ginive up ko na yung nursing, 'di ba? Nag-call center na lang talaga ako kasi wala akong pera. Magte-take ka ng NCLEX, how much is that? $400, $500? Magte-take ka ng IELTS, magkano na naman yun? Magre-review ka pa. Usually may mga review places, mga ganun, 'di ba? Oo. Magbabayad. So, hindi lahat ng tao may kakayahan magbayad ng mga fees to be here para mag-apply man lang, 'di ba? So, yan. Kung hindi ko na pangasawa yung asawa ko, nasa call center pa rin ako. See. Totoo ka, hindi nga lahat, no, kayang i-shoulder yun. Kasi Hindi actually, lahat. tinotal ko lang kanina kung magkano yung para nagastos ko. Para nasa 100,000 din lahat ng, para plansyado yung application mo. Laki din Okay. talaga. Oo. So, ngayon, tinatry ko namang tumulong sa mga kilala kong nurses na kung magte-take sila ng IELTS, ganyan. Sige, magkano? Ganun. Para makatulong man. Kaming mag-asawa, we believe in karma. So, good karma. Hopefully. Yeah, I guess. Yeah. Wow. Alright. Bayat Kailangan. Kailangan kasi alam mo na, mahirap na baka bumalik. Sure. Alright. Okay, we're about to end this podcast. Nurse Albert, maraming salamat for inspiring us. No? Sobrang konti ng mga content creators na based in Arizona. No? Para sa mga Pilipino, ikaw lang ata. No? Ikaw lang kasi nakita ko Wala nang iba. I hope na ituloy mo yung yung YouTube channel mo kasi kami, we're looking forward sa mga upload mo. Yeah, well, mahirap din minsan. Nakita mo naman yung paano lang, bugso-bugso lang, kwento-kwento lang. Yeah. Okay.
All right. Guys, if you're still watching, please type a heart or syringe or a hospital icon sa comments down below para malaman namin kung ilan pa sa inyo yung watching hanggang katapusan. Bert, again, maraming salamat pare. You're a blessing to us. Time to talk off camera. Nurses, please take care and see you in the next video. Bye.